Katulad po ng ating pong naging talakaying kahapon, ang topic po natin is about the Word of God sapagkat sabi po, Baptist Month or Bible Month ngayon. Ayan, dahil Bible Month ngayon, kaya ang pagtalakay po natin tungkol sa Bible. Oy, please understand ho, shoutout ko lang, Pastor Bernie Montero. Yan, Sister Esther. Ganon din po si Nings Balesteros at saka si M. Lingaan, Lusad, La Madrid, Ma'am Melda Claridades. Good morning po, good morning. Okay, so sige po, tutuloy na po ako sa ating pong pagtalakay. Just some sort of review. Ating pong tinalakay ang patungkol sa kagalakan po ng salmi sa salita ng Diyos na ang kanyang kagalakan ay kagaya o higit pa sa nakasumpong ng matinding samsam, ng matinding kayamanan. So we realize na ang Word of God ay talagang ito po yung spiritual treasure na hindi natin dapat pabayaan. Ang akin pong naging message kahapon, enjoy the Bible. Enjoy the Word of God. Yan po ang ating tinalakay. Enjoy it deeply o daily. Enjoy it daily. Enjoy it deeply. Enjoy it devotionally. Enjoy it delightfully. And enjoy it dependently. Yan po ang naging pagtalakay po natin. So this time, tayo po'y magbibigay pansin sa ikalawang bahagi ng ating pagtalakay patungkol sa salita ng Diyos. You know, napakalaking advantage ng mga mananampalataya sapagkat we realize the importance of the Word of God in our lives. And I know na talagang tanggap natin ang katotohanan na napakahirap mabuhay ng walang gabay. It is very hard to live nang wala po tayong gabay sa ating pong buhay. And that is the reason why we appreciate our Bible. So, yan po ang ating bibigyang pansin ngayon. Let us love and appreciate our Bible. Love and appreciate our Bible. So, siguro po, hindi na tayo iiba pa ng talata. What I mean to say, yung familiar na po sa bawat isa po sa atin. Ito po ay ang naisulat ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3, bigyang pansin po natin ang sabi po ng verse number 14 hanggang verse number 17. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Again, love and appreciate our Bible. Let us pray. Dakilang Diyos, aming amang banal, muli po, pinupuri ka po namin sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Thank you for your faithfulness. Thank you for your mercy. And this morning, Lord, nandito po kami to again listen to thy word. Salamat po na may Biblia po kami. Salamat din po na may pag-aaralan po kami ng Biblia. And this morning, Lord, as we come to you, ibinababa po namin ang aming mga sarili, magpakahayag ka po sa amin. Sa pamagitan po ng mensaheng aming pagsasalu-saluhan. Sa mga mahal po namin na nasa ibang bansa, na nakasubaybay sa ministeryong ito, igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa. Lord, again, thank you sa iyo pong enabling grace. Thank you for helping me to do this ministry. And thank you for this great honor and privilege na magamit po para sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang aking kahinaan. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang aking kakulangan. Sa iyo ko po ipinagtitiwala, dakilang Diyos, ang magiging kapangyarihang paggawa sa amin pong patuloy na pagsasalo-salo sa iyong banal na salita.
Abutin mo po ang bawat isip, ang bawat puso. Abutin mo po kami ayon sa amin po mga pangangailangan. Paalalahanan po kami kung kinakailangan o Diyos, sawayin po sa amin pong mga maling gawi at gawa. Sa iyo ko po ipinagkakatiwalang lubos ang aking sarili, ang aking pangangaral at ang bawat tagapakinig. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? So, kahapon po, binigyang pansin po natin yung practical side. Yung bang katotohanan na talagang dahil nga po damang-dama yung puso nung psalmist, nung sinabi po niyang, I rejoice at thy word as the one that findeth great spoil. Kumbaga, daling damhin ng pusong taglay sa kanya pong naging pahayag. I rejoice at thy word. Alam po natin na kapag ka-unbeliever, hindi po yan mag-i-enjoy sa salita ng Panginoon. In fact, ito po ay boring para sa mga hindi mananampalataya. Sa iba naman po, kung sila'y unbeliever, the only reason kung bakit nila binabasa ang Biblia, ito po ay parang reference books lamang. Reference book lamang ng iba. But to the believers, katulad po ng ating pinag-aralan, it is more than treasure. Ito po ay spiritual treasure na hindi natin dapat ma-neglect, na hindi dapat i-disregard, na hindi natin dapat baliwalain, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko po, napakagandang paalala ng ating pong first part, nung part 1. Na talagang sa usapang Bible, dapat na i-enjoy natin yung Bible natin. At ang katibayan nito, talagang daily, di ba? Deeply, devotionally, delightfully, and dependently. Ito po ay ating binibigyang pagpapahalaga at panahon. So ngayon po, mga kapatid, ang ating pong sesentruhan ay ang pagmamahal at ang pasasalamat sa Biblia. Ang ating pong binasa ay ang sulat po ni Apostol Pablo sa ikalawang pagkakataon kay Timoteo. So, una po, siyempre yung 1 Timothy. Pero sa 1 Timothy po at sa 2 Timothy, meron pong pareho na binigyang pansin si Apostol Pablo. What I mean to say, kumbaga nagbigay banggit na po siya sa unang pagsulat niya, tapos ngayon po sa pangalawang pagsulat niya kay Timoteo, ganun din po. At ito'y may kinalaman sa panganib ng huling panahon. Sa 1 Timothy po, makikita niyo po yan sa chapter 4, verse 1. 1 Timothy chapter 4, verse number 1. Na ang sabi po, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. So, dinidil po niya yung problema na talagang sa mga huling panahon, ang mga tao po ay hihiwalay sa tamang pananampalataya. Yun po ang eksaktong sinabi. Again, ang sabi po ng 1 Timothy chapter 4, verse number 1, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So yan po ay binanggit niya sa kanyang panulat sa ikalawang pagkakataon din, mga kapatid. At ito naman yung nasa teksto po natin, 2 Timothy chapter 3. Just for you to have an idea about the background of our text, ang sabi po ng verse number 1, This know also that in the last days perilous time shall come. At sinabi po niya ang linya ng mga magiging characteristics ng tao sa huling panahon. Sinabi niya ang usapang asal at binigyang pansin din po niya ang usaping aral. Okay? Usaping asal at usaping aral. Ibig sabihin po, ang manifestations ng evil days, ang kapahayagan po ng mga huling araw, ay ang paghiwalay ng mga tao sa pananampalataya, aral po yan. Okay? Ang kawalan ng galang sa mga magulang, ang pag-ibig masyado sa sarili, yan, yung mga pangsarili, mga asal po yan. So kaya sa usapang asal at usapang aral, may problema ang ating huling panahong ito. At doon po sa line of thoughts na yan, diyan po makikita nyo na ito pong si Apostol Pablo ay naging partikular. Na ito pong si Timoteo ay kanyang paalalahanan, bigyan ng babala at magandang payo. In fact, sinasabi nga po niya na talagang sa panahong ito
nahandyan po ang tinatawag na pag-uusig. Hindi po ba? At yan po'y mararanasan lamang ng tao kung mabubuhay tayo para sa Diyos. Yan po yung sinabi ng verse number 12 ng 2 Timothy chapter 3. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. At dyan na nga po pumasok yung ating text. Na ang sabi niya kay Timothy, but continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. So it is good na magkaroon tayo ng understanding that when the Apostle Paul said, but continue thou in the things which thou hast learned, ang pinatutungkulan po ni Apostol Pablo ay ang Scripture. Ibig sabihin yung Bible, yung salita ng Diyos. Kasi nga po, kung kayo po'y magiging particular sa storya po ni Timothy, siya po yung isa sa example na bata pa lang pinamulat na po sa Biblia. Yan po ay sa pamamagitan ng kanyang nanay at ng kanyang lola. 'Di ba? Si Eunice at saka si Lois, mga minamahal. So, yan ang pinakadiwa ng sinabi ni Pablo sa kanya. Ang pagpatuluyan mo ay ang natutunan mo. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And then, specific, ang sabi niya, and that from a child. Ang sabi niya sa verse number 15, bata ka pa lang, di ba? At ikaw, mula sa iyong pagkabata, and that from a child, thou hast known the Holy Scriptures. So, yan po yung Bible. Yung banal na kasulatan. So, ito po ang Biblia. Natatawa lang po ako kasi, ang ating pong kamanggagawa, si Pastor Ray Ann Puentes, meron po siyang nakadebate, at kinukongratulate po ng mga kapwa nila kapananampalataya yung kanila pong nasa relihiyon na parang tinuturing nilang panalo. Nung napanood ko po yung kanilang debate, malaking-malaki na po ang diferensya. Kasi si Pastor Ray Ann Puentes, ang batayan, Bible. Sila po kung ano-anong aklat ang batayan at ang mabigat pa, sumesentro sa kanilang masasabi nating aral na pangrelihiyon. So, kailanman hindi po pwedeng manalo sa Biblia ang mga kung ano-ano pong aral at kung ano-ano pong mga paniniwala. Why? Sapagkat ang tunay na mananampalataya, walang ibang dapat sa liga ng pananampalataya kundi ang Biblia. Kaya kung ikaw, ang turing mo, ang Biblia ay ordinaryong aklat at merong mas authoritative than your Bible, then that is an indication and clear manifestation that you are not a genuine believer. Because if you are a genuine believer, you will surely consider the Bible as your final authority because you will believe that the Bible is the Word of God. Amen? So, other than this book, other than the Holy Scriptures, wala kang ituturing na authority. Kaya congratulations, Pastor Ray Ann Puentes, sapagkat para sa akin, ang panalo ay ang may dala, nagtuturong tama at nangahawakan at tumitindig sa Biblia. Okay? Ang kadalasan po sa relihiyon, ang ipinaglalaban ay yung paniwalang pangrelihiyon. Yan po ang kadalasan. At may mga kung ano-anong aklat at tradisyon na pinagbabatayan. So that is actually an advantage of the believer that we have our Bible with us at ito po ang ating foundation and final authority. So the Bible is our foundation, the Bible is our final authority, and the Bible is our faith. Amen? Yan po ang ating pananampalataya. So, ang salita ng Diyos. So, mga kapatid, yun ang sabi niya. And that from a child, thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. At doon na po, binigyan po ng lalong emphasis ni Apostle Paul ang patungkol sa Bible. All Scriptures. Diba? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kaya nga, mga kapatid, mga minamahal, ang pundasyon ng Kristyanismo ay ang Biblia. Ang final authority ng mga Kristiyano, Biblia. Ang faith ng mga Kristiyano, salig sa Biblia. So, it is the Word of God. So, we better love and appreciate the Bible. Amen?
At pagka po Biblia, wala pong pangsariling interpretation ito. Nakatulad ng sinabi ni Peter sa kanyang panulat, na ang sabi niya, wala pong mga masasabi nating propesiya sa aklat na ito o ang Biblia po ay hindi sa anumang pribadong interpretasyon ng tao, kundi ang ginawa po, the Holy Spirit of God, meron po siyang mga kinilos, in-inspired upang isulat ang aklat na ito. Amen? But the holy men of God were moved by the Holy Ghost para po isulat ang Biblia. Kaya for me, ang Biblia po ay isinulat ng tao sapagkat ang Diyos ay gumamit ng mga tao upang ito po ay maisulat. So kaya isinulat ng tao, ito po ay salita ng Diyos. Amen? Sapagkat ang Diyos ang nagsalita sa pamamagitan ng kanyang mga kinilos. So, ito po ay very important doctrine, teaching of the Bible, at dito hindi tayo dapat mamali ng paniniwala. So, ilang mga bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin tungkol po sa Bible. Kukunin ko po ang aking pong cellphone para basahin po sa inyo ang ilang mga talata na magpapatibay sa ating pong usapin at sa ating pong pag-aaral. Okay? So, ngayon po, siguro ang unang magandang bigyang pansin po natin is the preciousness of the Bible. Kung gaano ka-precious ang salita ng Diyos. Ito po ay nasulat sa Psalm chapter 19 and verse number 10. Pakinggan nyo po ang aking pagbasa. Okay? More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. So, kung titingnan po natin mga kapatid, ito pong Psalm chapter 19 ay nagpahayag ng kung ano po ang salita ng Diyos. Ito po'y ginamit sa iba-ibang katawagan. Ginamit po yung salitang the law of the Lord. Ginamit po yung salitang statutes of the Lord. Ginamit po yung salitang commandment of the Lord. Mga kapatid, yan po ang salita ng Diyos. Ito po ay kautusan ng Diyos. Ito po ay palatuntunan ng Diyos. Ito po ay masasabi nating commandment of the Lord. So siguro po, for all of us to better appreciate what I am sharing, it is good to begin sa verse number 7. Psalm chapter 19, verse number 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Ayan na po. Ang sabi po ng verse number 10, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. So makikita at matututunan natin, in fact, very consistent, di po ba? Sabi po nung ating pinag-aralan kahapon, yung salita raw po ng Diyos, sabi niya, I rejoice at thy word as the one that findeth great spoil. So kayamanan po. So sabi nga dito, more to be desired than gold, yea, than much fine gold. So yan po, dapat ang Kristiyano po alam kung gaano ka-precious yung Biblia. Kaya kung Kristiyano ka, magdala ka ng Biblia. Diba? Hindi tayo nagsisimba lang. Nagwo-worship tayo at sa worship natin, we are worshiping God in spirit and in truth. At alam nyo naman na sa church natin, ang sentro po, Biblia, salita ng Panginoon. Kaya you better discipline yourself na dala mo yung Bible, not your cellphone. Yung Bible, mga kapatid. I am not saying na hindi po pwede ang cellphone. Ang sinasabi ko lang po, make sure that you have your Bible with you. Kasi ang delikado po pag nasa church at sa cellphone mo po inaaral. 'Di ba? Nagbubukas ka ng cellphone kapag ka nasa church. Ang tendency po, para bang binibigyan mo pa ng pagkakataon ng devil na yung attention mo hindi ma-focus. Dahil for sure, pagka cellphone yan, it is either may mga mag-appear po dyan,
may mag-flash po dyan na kung saan aagaw ng attention mo. Doon pa rin tayo sa tamang, di ba? Sa tamang gawi at ating pong kaparaanan at natutunan, nadala natin yung Bible po natin. So yan po ang lagi nating ikinokorek sa marami. Kasi masyado na po tayong malaya sa sarili na hindi natin alam na iisahan po tayo ng dyablo. Mga kapatid, kung merong masasabi po nating precious sa buhay ng Kristiyano, yan po ay ang Biblia. Ang sabi nga po, more to be desired, di ba, are they than gold, yea, than much fine gold. So kaya kung ito po ay tinuturing na precious, dapat maramdaman sa bawat isa sa atin. Yung ba naman pagdadala ng Bible, katatamaran pa po natin. Lalo naman pong matindi kapag kaya hindi ka nagdadala ng Bible dahil nahihiya ka. So yan po isang paraan ng pagsaksi, mga kapatid. If you will bring your Bible, yan po ay nagbibigay suggestion sa mga tao na kahit gaano tayo kaabala, meron tayo dapat panahon na nag-aaral at nakikinig ng salita ng Diyos. So, mga kapatid, mga minamahal, the preciousness of the Bible. Psalm chapter 19, verses 7 to 10. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Okay, second, the power of the Bible. So, mga kapatid, we better love and appreciate the Bible because it is precious. So, yun ang unang puntos natin, the preciousness of the Bible. Diba? So, kung ikaw ay may pagpapahalaga sa material, sa literal na kayamanan, dapat meron tayong lalong pagpapahalaga sa spiritual na kayamanan. Sapagkat ang physical at material na kayamanan, hanggang dito lang sa lupa yan. Diba? Sabi, heaven and earth shall pass away. Pero yung salita ng Diyos, hindi lilipas, mga kapatid. Now, let us proceed. The power of the Bible. That is exactly what the writer of the book of Hebrews emphasized. Ang sabi po niya sa Hebrews chapter 4 and verse number 12. Diba? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing. Bumabaon talaga yan eh. Diba? Sa usapang kaluluwa, sa kabuuan ng ating pagkatao, body, soul, and spirit, napakalaking tulong na may Biblia na makapangyarihan, na gumagawa po sa bawat isa. As I listen doon po sa salita ng buhay ng Blessed Hope Baptist Church, at si Preacher Lyndon ang speaker kagabi, napanood ko po at tumalakay din po siya patungkol po sa salita ng Diyos. And then, ang isa sa binigyan po niya ng diin, hindi po pwedeng purong gatas lang po ang ating pong, di ba, gugustuhin. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay karne din. Di ba? Sa paglalarawan po, mga kapatid. Ang problema, maraming mga Kristiyano po, puro hanggang gatas lang. So, kaya deeply, di ba, devotionally, dapat pinag-aaralan natin yan. So, dito po, ang makikita nyo, the Bible is powerful. Diba? The power of the Bible. Ang sabi po, for the Word of God is quick. It means alive. Diba? For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Mga kapatid, sa paglalarawan pa lang, ini-express na yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yan po ang dahilan kung ba't tinatamaan tayo. Yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay naaabot. Talagang tago sa puso ang salita ng Diyos. Remember, ang usapang salita ng Diyos ay usapang talas at tulis. Diba? So, talas, sapagkat ang sabi po, like the two-edged sword. Diba? For the word of God is quick and powerful. In fact, ang ginamit na salita, sharper. Diba? Mas matalas pa than any two-edged sword. Walang mas tatalas sa salita ng Diyos. Kaya talagang very powerful. Sabi nga na God's word changes lives. Diba? So, bumabago po ito ng buhay. So, talas. Yung tulis po, piercing. Bumabaon po talaga.
Kaya wag kang handoon lang sa level na ang pakiramdam mo, pinatamaan ka ni pastor. Bakit ba hindi mo i-consider na talagang bumabaon ang salita ng Diyos? Tumutusok talaga ang salita ng Diyos sa iyo. So we believe that the Bible is precious, and that is the reason why I am telling you, you better love and appreciate the Bible. Diba? The preciousness of the Bible, the power of the Bible. So, mahalin natin, i-appreciate natin, sapagkat makapangyarihang aklat yan. Hindi basta-basta aklat ang Biblia, mga kapatid. Marami na po ang naapektuhan ng salita ng Diyos. So, yung impact nito, kung paano kumikilos ang salita ng Panginoon, buhay ito, mga kapatid. Hindi ito basta word. Ito po'y buhay na salita. We believe in the living Word of God. The Word of God is alive, quick, and powerful, mga kapatid. So, the power of the Bible. So, pangatlong magandang mabigyang pansin po natin, yung sinabi naman po sa Psalm chapter 12. Ayan, sa chapter 12 naman po tayo. Okay? Sa Psalm chapter 12, sa verse number 6, ang sabi po, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth. Okay? Ang sabi, purified 7 times. So, ito pong description na ito ay masasabi po natin na ang pinaka-intensyon, makita nyo po na ang salita ng Diyos ay pure. So, the purity of the Bible. Kung gaano po ito, mga kapatid, dalisay, malinis, yan po ang salita ng Panginoon. So, isipin nyo po, mga kapatid, ang sabi po, the words of the Lord are pure words, okay, as silver, paglalarawan, as silver tried in a furnace of earth. Okay? Purified 7 times. So, isipin nyo po kung gaano po natin mapangahawakan ang purity ng salita ng Diyos. Kaya hindi po dapat makurap ito, mga kapatid, ng mga kung sino-sinong mga nangangaral sa kanilang sariling interpretasyon at sa kanilang mga paniwalang pangrelihiyon. Mga kapatid, hindi po pwedeng ako ang magdidikta sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magdikta sa akin. Kaya sa pangangaral, especially all preachers na katulad ko po, mas maganda po na kapag ka nag-preach tayo, dapat more of sa salita po ng Diyos tayo nakasentro. Kasi yun po ang powerful eh. Minsan po ang matalas yung bibig ng nangangaral eh. Diba? Yung talas na yun, hindi maganda ang epekto, mga kapatid eh. Ang maganda po yung talas ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung power of God's Word. Yung bang conviction, diba, ng Banal na Espiritu, dahil yun po ang hindi maikakailang katotohanan. That the Holy Scripture and the Holy Spirit working together. Diba? Kaya makapangyarihan po ng salita ng Diyos. At ito po ay pure. We also believe in the purity of the Bible. So ito po ay salita ng Diyos, mga kapatid, na hindi dapat ginagamit sa panglilinlang, hindi dapat ginagamit sa pang-iisa, hindi dapat ginagamit sa pandaraya, hindi dapat ginagamit sa personal na intensyon ng paggamit, mga kapatid. At talagang if you are observant, that is always what I wanted to do. Ibig sabihin, that is what I want to do. Na talagang kapag ka po ako nag-preach, loaded nung Word of God. Hindi nung gusto kong sabihin, kundi yung gusto ng Diyos na sabihin sa bawat isa sa atin. So I hope and I pray na ito po ay ma-realize natin. We need to love. We should love and appreciate the Bible. And then, natutunan natin the preciousness of the Bible. More to be desired than gold, yea, than much fine gold. Yan po ang treatment dapat natin. Katulad po nung kung paano sinabi po ng psalmist. Diba? Yan ang dapat treatment natin sa salita ng Diyos. Higit pa sa yaman ng mundong ito. And then the power of the Bible.
Alam ko po na naranasan natin yan, yung kapangyarihan kung paano ang salita ng Diyos. Every time na pinipreach, ang eksaktong sinabi ni Paul, effectually worketh, mga kapatid. Remember, in 1 Thessalonians chapter 2, verse number 19, o verse number 12, mga kapatid, diba? Ang sabi po, for this cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which you have heard of us, you receive it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Yan ang sabi po niya sa ikalawang sulat po niya, mga kapatid. Diba? So 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13, yun po ang kanyang sinabi po sa kanila. Na talagang ang commendation po niya sa church ng Thessalonica, obviously, yung salita ng Diyos makapangyarihang gumagawa sa kanila, effectually worketh. Kasi nga hindi nila tinuring na salita ng tao. Ang ganda po ng mga wordings ni Paul doon eh. For this cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which ye have heard of us, ye receive it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Kaya mga kapatid, walang problema sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pero ang tanong, kamusta ang acceptance natin? So, we should love and appreciate the Bible. So, it is pure, mga kapatid. Sad to say, marami pong mga so-called, di ba? Mangangaral na kapag ka tumatayo sa pulpito, mas marami pa yung gusto nilang sabihin kaysa kung ano po talaga yung salita ng Diyos na dapat ipinapangaral. So ngayon pong Bible Month, maging paalala sa atin to mga pastor na tayo po ay preacher of the word. Hindi po ng ating preference, hindi po ng mga books, commentaries, hindi po ng mga theories, hindi po ng tradition. We are preachers of God's word. Tagapangaral po tayo ng salita ng Diyos. Kung ang mga tao po natin ma-offend na salita ng Diyos ang ipinangaral natin, okay ka, pumanatag ka. Pero kung kaya sila na-offend dahil sa imbis na ipangaral natin ang salita ng Diyos, kung ano-ano ang mga pinagsasasabi natin, yan po'y medyo aralin po natin, mga kapatid. Evaluation po. Self-evaluation. So, the purity of the Bible. So, nakakailan na po tayo. Una, the preciousness of the Bible, the power of the Bible, the purity of the Bible, and also, kaugnay nito, the preservation of the Bible. Okay? The preservation of the Bible. Mga kapatid, tingnan nyo po ang sabi ng sulat po ni Isaiah. Okay? So, sa Isaiah chapter 40 po tayo. Isaiah chapter 40. Kung may Bible kayo pwede nyo pong tingnan. So, para po, kaya ako binabasa ang particular po sa inyo, dahil nga po, yan ang mismong tinatalakay po natin. So, tingnan nyo po ang sabi po ng verse number 8. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Kaya dito po, pumapasok mga kapatid, yung pong idea ng inspiration and preservation of the Word of God. Yes, ang hawak po natin ay inspired and preserved Word of God. Ganun natin dapat paniwalaan ng Bible. I believe in the preservation of the inspiration of the Word of God. Ibig sabihin, ito po'y inspired, ito po'y preserved, sapagkat hindi po pwedeng hindi i-preserve dahil pagka hindi na-preserve, mako-contaminate. Mga kapatid, may korupsyon na mangyayari po sa salita ng Panginoon. So kaya mga Kristiyano, ito ang paniniwalang dapat taglay po natin. Kasi sabi ko nga, yung pong idea ng original manuscript, di ba? Yun sa kung ano po nasulat ito, kung paano po nasulat ito, malinaw naman po na talagang inspired po, mga kapatid, both the writers and the writings. Ngayon, syempre, nung itinatranslate po yan, ang ating pong pinangahawakan, ang inspired at ang preserved, yung Word of God. Hindi po pwedeng hindi i-preserve ng Diyos ang kanyang salita. So, kaya nga na-appreciate natin
yung Bible na meron po tayo. So, lagi pong magkaugnay po yan. Yung pong preservation, yung inspiration ng salita po ng Panginoon. So, kaya sabi po, the grass withereth and the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Mga kapatid, mga minamahal, tandaan nyo po, bago pa ang pasimula, ang salita ng Diyos ay established na po sa langit. Kaya ito po ay para sa tao. Ang Diyos kumilos doon po sa mga tao. They were moved by the Holy Ghost. Ayon po sa sabi po ng talata, sa ikalawang sulat po ni Apostol Pedro. Excuse me po. Okay? So, yan ang pinaniniwalaan natin. So, the preciousness of the Bible, the power of the Bible, mga kapatid, excuse me, the purity of the Bible, and the preservation of the Bible. How about the prophet? Diba? Yung mga pakinabang po natin sa Bible, ayun po, malinaw na. Diba? All scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, siguro po, bigyang pansin po natin ito. Let us consider the purpose of the Bible. Ano po yung purpose? Papakinabangan po ito sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Okay? So, kaya doon po, maintindihan nyo yung purpose. Sabi niya, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. And then, he emphasized to Timothy, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, sa paglalatag po ni Apostol Pablo, maliwanag na po yung purpose ng Bible. Diba? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So, ang purpose, para ibigay sa atin ang tamang aral. Diba? For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yun po ang kagandahan ng Bible natin, mga kapatid. Tinuturo ang dapat nating matutunan. Sinasaway tayo sa dapat sawayin po tayo. Sasansalain po tayo sa mali na hindi natin dapat gawin. At yan po ang nagbibigay ng instruction sa atin upang tayo po'y maging sakdal. Ibig sabihin, para mag-mature tayo spiritually, para mag-grow tayo spiritually, we need the Bible. So, we better understand that the reason why I am telling you, you should love and appreciate your Bible because the purpose of the Bible, the purpose is very clear. When the Apostle Paul presented that to Timothy, he said that to Timothy. Kaya kung ikaw, hindi ka nadodoktrinahan ng tama, kung tayo po sa buhay po natin, hindi nasasaway at nasasansala, hindi po na natututo na nasa katwiran, defeated ang purpose ng Bible sa iyo. So, we better understand this, mga kapatid, na may purpose kung ba't binigay sa atin ang Biblia. Ang linaw po that the man of God may be perfect. Alam naman natin yung word ng perfect doon spiritually mature. Fully grown. Di po ba? So, yun po. Hindi ka po pwedeng lumago sa Christian faith mo, hindi ka po pwedeng lumago sa Christian life mo, hindi po pwede na tayo po ay maging sakdal nang wala ang salita ng Diyos. So, we need to love and appreciate the Bible. The purpose of the Bible. And then, it is also good to realize the practice of the Bible. Diyan naman pumapasok yung sinasabi ko po sa inyo na ang reason ko po, kahit mag-aral tayo ng doctrinal sa usapang pagbabahagi ng salita ng Diyos, I always want to lead the people doon sa practical application of the Bible. Kaya lang paalala, lalo na po sa mga mangangaral, wag yung mauna yung practical. So, wag yung application kaagad. Mas maganda, interpretation muna. At wag nating i-interpret ang Bible sa ating pong sariling interpretasyon because the Bible interpret itself. Ang Biblia po mag-i-interpret sa sarili niya. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, ang isang masasabi nating palatandaan na mali po yung turo
na natatanggap natin kapag ka ang turo po nila kumukontra sa ibang passage ng Scripture. Diba? Diyan po binabanggit lagi. Mga kapatid, kaya naniniwala po ako na tao si Jesus Christ kasi itinuro po sa Bible yung kanyang humanity. Tao po talaga siya. Dahil sinabi po, nagkatawang tao, di po ba? Nahayag sa laman. So meaning to say, talagang pagka tinignan natin sa turo ng Bible, tao talaga si Jesus Christ. And we must accept that because that is Bible. Itinuro sa Bible na siya ay taong totoo. Bakit? Kasi nga, nagkatawang tao. Tama po? So, naniniwala po ako na tao siya sapagkat yan po ang sabi ng Bible. Ngayon, kung ang palalabasin ko, tao lang siya, ay ibang usapan po yun. Kasi may kukontrahin na po yan. May kukontrahin na. At yun po ang laging palatandaan na mali ang interpretasyon. Na kapag ka po kumukontra sa ibang pahayag ng salita ng Diyos because it is very impossible na ang salita ng Diyos magkontrahan sa isa't isa. Diba? Yan po ang karaniwang maririnig natin sa mga nagmamarunong kasi nga po, nagbasa pero hindi nakuha ang tamang interpretasyon. Why? Sapagkat para sa kanila, nako, yung Biblia, maraming mga kontra-kontra dyan, salungatan yan. Tapos gumagamit pa ng ilang mga, di ba, na hindi alam ang context, hindi alam ang tamang interpretasyon. So ngayon po, kaya ko sinasabi to, kasi it is very impossible for us na mai-apply natin ang Bible nang hindi natin maintindihan yung interpretation. So kaya po ako naniniwala sa humanity ni Christ sapagkat sinabi ng Bible. Ngayon, para walang kontradiksyon, kailangan maniwala rin po ako sa deity ni Christ. Why? Sapagkat sinabi rin po ng Bible. So the reason why I should believe in the humanity of our Lord Jesus Christ because it's in the Bible and that is the teaching of the Bible. Okay? In the same way, I should also believe that Jesus Christ is God. I should also believe in His deity because it's in the Bible. That's the teaching of the Bible. You see? Hindi po magkokontra. Kaya yung iba may problema sila. Dahil tao lang ang paniniwala nila kay Jesus Christ, kailangan nila ngayong pasanungalingan, kailangan ngayong ilagan po nila yung mga talatang nagsasabing Diyos siya. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Samantalang sa mga Bible believer talaga, naniniwala akong tao si Jesus Christ. Ba't ka naniniwalang tao siya? Kasi yan ang nasa Bible. Ganun pala ba't naniniwala kang Diyos siya? Kasi yun din ang nasa Bible. Paano nangyari yun? Tao siya? Diyos siya? Well, hindi ko kailangang sirain ang aking kaisipan. Ang kailangan ko lang po tanggapin ang katotohanan. Amen? Ba't ako naniniwala sa election? Kasi nasa Bible po yan ganun pala, ba't naniniwala ka sa whosoever na ang tao talagang magpapasya sa kanyang magiging, paniniwala tungkol sa ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Kasi may human accountability Diba? The Lord created us diyan sa ganung kalagayan na meron tayong choice. So what is the use na binigyan tayo ng choice nang hindi ka po pwedeng magpasya? So the reason why I believe that Jesus Christ is human because it's in the Bible. The reason why I also believe that He is God because it's also in the Bible. The reason why I believe in election because it's in the Bible. And the reason why I believe in whosoever, di ba? The teaching of whosoever because it's also in the Bible. So wala akong problema sapagkat kung ano po ang sinasabi ng Bible, yun po ang ating pinaniniwalaan. So ngayon, heto na po tayo. It is good that you are very good sa doctrine, but how about sa practice, sa application? Kasi sa James chapter 1 and verse number 22, ang sabi po, be ye doers of the word and not hearers only. In fact, sa maraming pagkakataon, sinasabi po na mapalad ang nakakarinig ng salita ng Diyos at ito ay kanyang tinutupad. Ito ay kanyang ginagawa. Di ba tinulad pa nga po ni James ang salita ng Diyos na parang mirror, na paghaharap tayo dyan, makikita natin kung ano yung mga diferensya sa ating mga hindi ayos sa ating muka. Kaya lang ang problema ng mga forgetful hearer, nakinig, pero pagkatapos nakalimutan na rin niya. That is why it is good to right away respond to the message. Apply the word of God. Be doers of the word and not hearers only, deceiving your own self. And then, last, the preaching of the Bible.
Okay, the preciousness of the Bible, the power of the Bible, the purity of the Bible, the preservation of the Bible, the purpose of the Bible, and the practice of the Bible. This time, the preaching of the Bible. So ito po ang isang bagay na dapat maintindihan natin kaugnay ng paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo na ang sabi po niya, again, sa ating pong teksto, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Pagdating ng chapter 4, verses 1 and 2, anong sabi niya? I charge thee therefore before God, who shall judge the quick and the dead, that is appearing at his kingdom. Verse number 2, preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. So nandoon na. Matapos sabihin ni Apostle Paul na ito ang characteristic, ito ang purpose ng salita ng Diyos, for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, yun din po ang kaakibat ng kanyang payo kay Timothy. Na ang charge natin is to preach nothing but the Word of God. Kaya huwag kayong makukulitan sa akin. So the reason why I always emphasize that, because nowadays I can say na marami sa atin na a-attract sa mga nangangaral na oo, magandang magsalita, opo, matatalino sila, napaka-eloquent, napaka-fluent mga kapatid, napaka-intellectual, but listen, ang atin pong dapat maintindihan ang appreciation natin sa mga pagtuturo kung ang pagtuturo ay maliwanag na kitang-kita natin na talagang Bible. Okay? So kaya ang Bible, hindi lang natin babasahin, isi-share natin yan. Diba? At sa amin pong mga tinawag, ito po ang aming ipapangaral. Kaya lagi kong paalala po, mga preachers natin, ingat po kayo na pilit niyong ipinapaliwanag ang Biblia sa inyong sariling kaunawaan. That is wrong. Diba? So, ang ipipreach mo, hindi yung paliwanag mo. Ang ipipreach mo, yung salita ng Diyos. And we should preach the Word of God as it is. Ganun natin dapat ipangaral ang salita ng Diyos. Sa pangangaral na gusto ng Diyos, hindi sa pangangaral na gusto natin. Kaya sabi niya, malinaw po, preach the Word. Be instant in season, out of season. Tingnan niyo po. Ang sabi, reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. Kasi ang malungkot daw po, darating ang time na hindi na po sila interesadong makinig sa tunay na aral. Kundi yung mga talagang, kumbaga, mga lenient na po, mga kapatid. So, kaya for me, ngayon pong Bible Month, nasabi ko nga sa inyo, sa Usapang Kristiyano, dapat Bible Year, mga kapatid. Because we need to enjoy it daily. Diba? So, kaya dapat po, sa naging emphasis natin ngayon, medyo tayo po ay napaalalahanan. Amen? Yes. Kaya I hope and I pray na naging blessing po sa atin ito. Huh? So, i-appreciate natin. Minsan kasi, attract tayo sa mga quotations, sa mga kung ano-ano pong mga estilo ng pangangaral. Mga kapatid, ang dapat, ang ipinapangaral, salita ng Diyos. Hindi yung display ng talagang masasabi nating galing ng tao. No. Wala po kaming dapat panghawakan kundi yung Biblia. Wala kaming dapat ipangaral kundi ang Biblia. Wala kaming dapat ibang ituro kundi ang Biblia. Ito po ang sentro ng pagtuturo. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, ito ang pundasyon, ito ang final authority, at ito ang faith natin. When I say faith, kasi ang faith po sa Bible, ginagamit sa idea ng dependence, ginagamit din po sa idea ng doctrine. So the Bible is our foundation, the Bible is our final authority, and the Bible is our faith, mga kapatid. Ito ang doktrina natin. Wala tayong sariling doktrina. So yung Bible doctrine, yun po ang ating doktrina. So the preaching of the Bible, yun ang importante. Kaya ngayon, I hope and I pray na nakatulong po sa atin ang ating pong tinalakay. Salamat po sa Panginoon na tayo po ay napapaalalahanan lagi at natuturuan, nasasaway, nasasansala ng kanyang salita. Sige po, at sa ating pong pagtatapos, papaalala ko lang,
love and appreciate the Bible. Okay? The preciousness of the Bible, the power of the Bible, the purity of the Bible. Okay? The preservation of the Bible, the purpose of the Bible, the practice of the Bible, and the preaching of the Bible. Okay? Yun po ang ating pong sinentruhan. Happy Bible Month, mga Bible believers. Amen? So, pero, ang Bible pang araw-araw po yan. So, let us pray. Thank you so much, Heavenly Father, for your guidance. Thank you for giving us spiritual nourishment. Thank you for this reminder and rebuke, O Lord. I pray that you will continue to work in the lives of your people. And I pray that you will continue to bless this ministry, Lord. Thank you for trusting me. Thank you for using me. I pray, O Father, that you will continue to use this ministry to help the believers to grow, Panginoon, sa kanilang spiritual life. Thank you so much. Ingatan mo po ang bawat isa. Muli po, kagalingan sa mga may karamdaman po, ang hiling namin, kalakasan po sa mga nangihina, kapayapaan po sa mga may kaguluhan, solusyon po sa mga may problema, at provision para sa mga may pangangailangan at kagipitan. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much sa pagsama niyo pong muli sa inyo pong lingkod. Ito po ang inyong tagapangaral na walang iba kundi ang intensyon, ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan ang ating Panginoon Diyos. I hope na ito po ay nakadagdag sa ating pong paglago bilang mga mananampalataya.